Guys, so guys, hindi maganda itong umaga na ito guys sa amin. Kasi alam nyo naman, nasabihan ko na kayo. So ngayon guys, is wala pa namang 6:30 dito. Nagising ako bago pa mag alas 5. Bago ako pumunta ng banyo, and then nung pagbalik ko, paglabas ko, nag-iisip ako dun sa asawa ng pinsan ni Deepak. Hindi ko alam bakit siya ang pumasok sa isip ko. Tapos paghiga ko, tumatawag si Indira. Alam ko na agad guys bakit siya tumatawag sa akin. May feeling ako. Ngayon, pagsagot ko, kasi hindi naman niya tatawag sa akin si Kanchi. Tapos sabi niya, Ate Mila, gising ka na ba? Sabi ko, gising na ako. Tapos hindi ko pa nakita ang mga message. Tapos sabi niya, alam mo na ba ang balita? Nung sinabi sa akin, Indira ngayon, alam ko agad guys kung anong klaseng balita yan. Dahil siguro kasi in-expect na namin. So ayun na nga guys, she's no more with us. And ayun, andun si Mandira at nanay niya. Ako naman, gusto ko mang mag-pay respect. Pumunta doon bilang kilala ko siya. Siyempre, alam nyo na, naging magkakilala kami, naging mabuti siya sa akin. And hindi ko kayang makita na susunugin siya. Ay, natatakot ako. Sa totoo lang guys, kung gusto ko lang mag-vlog sa inyo about sa mga ganyan, pwede akong pumunta doon, mag-take ng video. Pero kakilala ko, sabi ko kanila, hindi ko kayang kuhanan ng video. Sabi ko, naging mabuti siya sa akin. Hindi kami matutuloy about sa celebration ng Tage kasi alam nyo naman na pag may ganun, hindi pwede ang ganun. Gusto nga nila ako sama doon, 2 to 3 hours, pero hindi ko naman pwedeng iwanan yung anak ko dito. Natatakot ako guys, sa totoo lang guys, natatakot ako. Kaya, at saka ayoko naman mag-video na lahat sila nag-iiyakan. Tapos ako nag-video ako kasi parang yan yung very emotional na moment ng family which is kailangan kong i-respect. Kaya papasensyahan nyo guys. Gustuhin ko man pero mas iniisip ko yung kilala ko ang tao and kailangan ko magbigay respect sa kanya. Tsaka hindi ko pala alam yung last na maging banding namin is yung pagbisita namin sa kanya. At least wala tayong pagsisiyan. Naawa lang talaga ako sa dalawa niyang anak guys. Kasi yung bunso, wala pa talagang alam. And parang ganun pala no, yung nakilala mo. Kasi parang napalapit na rin ako sa kanila. Ito na naman ako, umiyak ako. Pero pagbigyan nyo na ako guys kasi hindi ma-avoid. Family kasi na ito, especially siya. Nakilala ko na siya, baby pa mga anak namin. And yung namin sa village, katabi kami sa bus kung maalala nyo. Sobrang okay siya sa akin guys. Pero bata pa siya. Ganun talaga ang buhay guys. Ganun talaga ang buhay. Pasensya na kayo, ang vlog for today is very emotional. So ayun na guys, may share ko lang pala sa inyo. Dito pala sa Nepal, pag may mga ganitong pangyayari, like may namatay sa family, 13 days guys, from the date na namatay, ang isang miyembro ng pamilya ay hindi po sila dapat kumain ng may asin or mga meat. Gulay lang po lahat, or di kaya tinapay o gatas sa gabi. Hanggat hindi matapos yung 10 days o 13 days na palugit. Usually guys, iba kasi ang kultura nila dito no, pag may mga ganyang nangyayari sa pamilya. Pag after nila sunugin yung bangkay, magkakaroon yan sila ng 10 or 13 days na padasal, morning tsaka evening. Tapos, bago matapos yung 13 days o 10 days na bigay na palugit, dapat maibigay na ng mga kapitbahay or ng mga miyembro ng pamilya ang mga dapat ibigay, like kagaya nung buhay pa siya kung ano yung mga kinakain niya. So, sa mga kapitbahay, dapat maibigay nila bago pa mag 7 days. So, sa family naman, dapat maibigay yun bago matapos yung 10 or 13 days. So, ito pala guys, nagluluto ako ngayon ng pagkain ni Johan. And ito guys, nagtortang talong ako. So, since nakakain si Johan, pwede siyang kumain ng may asin. So, pinagluto ko si Johan ng tortang talong. So, ayun guys, hindi pa ako tapos sa kusina. Nag-usap kami ni Auntie. Kasi nga, kararating lang nila sa bahay. So, di ba nakatanggap ako ng message kay Mandira like mga 3 o'clock in the morning. Kasi nga, nagpunta pala sila doon guys sa hospital. May message ako ni Mandira. Pero hindi ko talaga nasagot guys. Kasi malalim yung tulog ko siguro ba. Pero yun na nga sabi ko sa inyo. Nung isaktong pagiga na pahiga ko talaga, tumawag agad si Indira. Pero nung tumawag siya, alam ko na. Siyempre, hindi rin ako mapakali, no? And tumawag ako ngayon kay Indira. Si Indira na sa office na umuwi muna siya at naligo. Then, si Mandira at Indira siguro nasa bahay na nila nagpapahinga. And then sila ni pinsan ni Deepak, yung asawa nga nung namatayan, nandun na sila sa bahay nila. Uwi naman yan sila agad guys. Para magsiseparate ways na ba? Ganun yan sila dito guys. Iba ang kanilang kultura. Banda alas 7 daw sinimula na daw yung pagsusunog. Tapos hanggang natapos na 10:30. Diba sa atin guys, mayroon din tayong paniniwala, mga pagpag.
yung magdaan muna sa ganito. Sila hindi. Diretso sila ng bahay, tapos maliligo sila. Katulad ni Dira, after niya daw pumunta doon, diretso na siya sa bahay nila, tapos ligo, tapos pasok siya sa office. Ganyan din si Auntie. After nila doon, diretso din sila sa bahay nila. Ang anak daw sinabihan na huwag ka nang mag-fasting dahil bata ka pa. Kasi for 13 days yun. Fasting means hindi siya kakain ng may mga asin or ano. Pero siya talaga daw ang pumipilit. Sabi niya, gagawin ko ito. For the sake kay mama ko, sabi niya ganun. And ito, lubat na yung aking battery, guys. Balikan ko na lang kayo, guys, ha. Tapusin ko muna dito sa kusina. And see you na lang mamaya. Kung naalala nyo, ng festival ng Brothers and Sisters, di ba? Nag-usap na kami noon. Sinabi na niya sa amin kung ano ang sinabi ng doktor sa kanya. Na yun nga, anytime. Pag katulad niyan, umakyat na talaga sa utak niya. Yung mag-spread na talaga ba? Kasi nag-spread na. That is the time na talaga. Pag nag-hallucinate na, ganito, ganyan. And talagang na talaga affected na kasi nag-usap kami sa sa kwarto doon sa kung saan kami nakaupo. Hindi ko muna yun shinare sa inyo kasi parang ayoko ba pangunahan. So yun, sinabi na niya sa akin kasi nung kumusta ako, bakit kumusta na yung asawa mo, kumusta na si sis. Yun, sabi niya, everyday lumalala na siya. Tapos yun, parang nagiging emotional si Bay. Tapos sinabi niya rin sa akin, alam mo ba about you, sabi niya sa akin, lahat sana meron na ako sabi niya, dapat maging happy na ako dahil may family na ako, may anak na ako, may bahay na kami, yung talagang kumpleto na kami. Pero ganito yung nangyari yung may something is missing. Dapat maging masaya na kami, maging ganito na kami. Yung ganun ba guys, ang ibig niyang sabihin na kahit gaano pa nakakumpleto, may kulang pa rin ba? Yung ganun, kahit meron na siya lahat-lahat. Imagine nyo, profession-wise, syempre pareho silang ganda ang income, material things. Pero yun ang pinopoint niya sa akin, yun ang ibig niyang sabihin. Dapat maging happy na daw sila kasi nga, meron na sila lahat-lahat. Kaya sabi ko sa kanya, ganun talaga ang buhay. Sabi ko sa kanya, pero ang lagi namin sinasabi sa kanya, maging strong ka para sa dalawa mong anak na lalaki. Sabi nga niya sa akin, yung anak nilang panganay, one time daw, sinabihan daw ng kanyang asawa, kung pagbibigyan pa daw siya na mabuhay, bibigyan niya pa daw ng magandang buhay ang mga anak niya. Sinuon talaga pagpunta namin guys, mahina na talaga siya. And nag-spread na talaga kasi sa mga lungs niya, liver niya, lahat, sa buto-buto niya. Kaya hindi na rin siya pwedeng i-continue ang chemo kasi mahina na ang katawan niya. Sinabi na ng doktor na hindi nakakayanin. So ayun guys, at saka kailangan naming bumisita doon kasi after nila sunugin. So pupunta kami doon kasi bago matapos yung 10 days or 13 days, madala namin yung mga fruits, yung offering namin ba, yung usual na kinakain ng tao nung buhay pa. Ganon sila guys. So kailangan namin pumunta doon at magdala ng mga items. So ayun, magbibisita tayo doon guys. Hindi ko alam kasi sinabihan ako ni Auntie, the day after tomorrow, sama ako sa kanya, tingnan natin. And sinabihan nga ako ni Auntie, diba, na hindi na kailangan sumama or pumunta kanina doon. Hindi ko talaga, ayoko guys. Sana ipag-pray nyo rin yung kaluluwa niya. And pasensya na kayo muna sa vlog natin. At sabi ko nga, isi-share ko pa ba yung mga videos niya kasi nasa vlog ko rin yan siya mga past na mga vlog. So for 10 days, hindi sila kakain ng may meat, kahit bata guys. Pero kanina daw sinabihan nga nila yung anak na lalaki na excuse siya kasi bata pa siya. Yung iba talagang pinagpa-fasting nila bata pa. Kaya may mga nangyayari din naman na mga hindi inaasahan sa sobrang pagpa-fasting nila sa mga ganun. Na hospital, nagkakaproblema, yung ganun ba guys? Kasi nga siyempre sa kanilang na yan tradisyon. Pero ako talaga, prangka talaga ako. Hindi ko talaga kayang yan, isundin. Kasi para sa akin, hindi naman ganyan yung kinalakihan ko at sa paniniwala ko. So kaya ayun. Kaya nag-explain din ako ng side ko sa kanila ni Indira at Mandira. Sila siguro talagang need nila gagawin yan. Pero ako siguro mahirap din na kapag hindi ako pinanganak sa ganung reliyon, basta ako na lang gagawin, hindi rin ako aware. So the best na lang doon is mag-pray na lang ako. And ayun guys. Teka lang, may nag-PM sa akin si Indira kasi may pinag-uusapan kasi kami. Ayun, in-explain ko naman sa kanila yung ganun. So, ayun guys, at least nakakaluwag naman sa puso pag ganun. Kasi ayoko naman na pahirapan ko yung sarili ko. Pero yung mga pinakamin talaga na gumagawa nun is sila ama. Usually guys, pag may mga ganitong nangyayari, si ama naman, hindi niya naman kami pag nandito yan siya. Hindi yan siya nagpapersa sa amin. Especially ako. Na alam ni ama, isa akong ibang lahi at naintindihan ako ni ama. So, hindi ako pinipersa ni ama na hindi kakain ng ganito,
kung si Buwa man ang nandito. Buwa lang ang hindi kakain ng ganun guys, na may mga asin. Siya talaga, kaya magsiseparate ako luto para sa kanya. And kami, pinapakain kami ni Ama. Then parang siya yung nag-shoulder lahat ba, ever since. So ayun. Alam naman yan ni Ama guys na hindi naman ako talaga na kakain na walang mga asin. Dahil alam ni Ama yan, ever since guys. Alam niyan. Si Ama, mas mas malawak ang pag-iisip compare mo sa lahat ng pamilya ni Deepak. Masasabi ko talaga yan dahil proven. And sobrang nagpapasalamat ako sa biyanan ko, sa mother-in-law ko talaga dahil ganun kalawak yung pag-iisip ni Ama. Isa yun sa mga bagay na appreciate ko si Ama. Sobrang appreciate ko si Ama guys. Dahil hindi siya yung parang sarado na utak. Dahil unang-una guys, alam ni Ama, ibang lahi ako. Pero pag Nepali ako guys, syempre walang excuse yan kay Ama. Dahil syempre sa kultura nila, automatic nila yan. Sa kanilang mga dalaga, I'm very thankful naman na nandyan sila sa akin para paintindi na ganito, ganyan. And hindi naman sila yung nang pipresyo. Yung gusto lang talaga nila na ma-feel din na syempre bawjo nila ako. Thankful ako na naintindihan din naman nila yun. And hindi sila yung ganito, ganyan. Wala yun guys.